Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. Right now, looking for your love right now. Ate, tapos na ba kayo mag-TikTok ni Pauline? Oo, tapos na. May tuturo kasi ko sa'yo, Pauline, na topic sa math. Nakakala lang mahirap, pero madali lang naman. At talaga, Tito, gusto ko yan. O sige, tara! Okay, so ngayon, ang topic natin is transforming logarithmic form into exponential form and vice versa. So meaning, magbibigay ako ng logarithmic form na equation, tapos itatransform ninyo into exponential form. O kaya, may exponential form, itatransform naman natin ng logarithmic form. So, magbigay tayo ng example. Una, isusulat ko muna lahat ng logarithmic form. Magbigay tayo ng example, number 1. We have logarithm of 49 to the base of 7 equals 2. Kung titingnan nyo, pantay-pantay dapat itong tatlo na to, tas ito yung naka-base, nasa baba siya, subscript siya. So, ito ay isang logarithmic form dahil meron siyang logarithm dito. Gagawin natin siya ngayong exponential. So, gagamitin natin yung method na to na kung saan magdodrawing tayo ng arrow mula sa subscript na 7 papunta doon sa kabilang answer. Which is, dahil ito ay magiging base at ang to ay magiging exponent equals 49. So, i-check nyo rin kung tama yung ating exponential equation dito. At kung makikita nyo, ito naman ay tama dahil 7 multiplied by 7 equals to 49. Next, number 2. We have logarithm of 1 to the base of 6 equals 0. So, again, mula sa 6, magdrawing ng arrow dahil ito ay magiging base ng exponential form. 6 raised to 0 equals 1. I-check natin kung tama ito. This is correct dahil any non-zero number raised to 0 equals 1. Next, number 3. So, in number 3, we have logarithm of 9 to the base of 3 equals 2. So, again, mag-draw tayo ng arrow mula sa base na 3. So, magiging 3 raised to 2 equals 9. So, tama naman yung ating equation dahil 3 times 3 equals 9. Okay, ngayon naman, mula sa exponential form, sulat muna natin, exponential form, i-transform naman natin sila into logarithmic form. Okay, so example number 1. We have 6 raised to 3 equals 216. So, naka-exponential form siya, gagawin natin siyang logarithmic form. Para magawa yon, maglagay na tayo ng logarithm dito. Tapos, kung ano yung kanyang base sa exponential form, siya rin ang magiging base ng logarithmic form. At yung kanyang exponent ay mapupunta sa kabilang side. At yung kanyang answer dito ay magiging katabi siya ng equal sign. So, ang sagot is logarithm of 216 to the base of 6 equals 3. Next, number 2. So, ang given is 5 raised to negative 3 equals 1 over 125. So, again, maglagay na tayo ng logarithm. Yung base niya sa exponential form, siya rin yung base sa logarithmic form. At yung exponent na negative 3 ay mapupunta sa kabilang side. At yung answer ay nandirito, 1 over 125. So, ang sagot is logarithm of 1 over 125 to the base of 5 equals to negative 3. Next, number 3. We have 4 raised to 5 equals 1024.
So, ganun din. Maglagay na tayo ng logarithm. Then, yung base na 4, siya rin yung base ng logarithmic form. Yung exponent ay nasa kabilang side. At yung 1024 ay nandirito. So, ang sagot ay logarithm of 1024 to the base of 4 equals to 5. Ito yung binigay na question sa akin ni Tito Jello na kung saan nasa left side ang logarithmic form at nasa right side ang exponential form. Kapag may binigay na exponential form, itatransform ko siya into logarithmic form. Pagka may binigay na logarithmic form, itatransform ko siya into exponential form and vice versa. Number 1 given ay 8 raised to 3 equals 512. Itatransform natin siya into logarithmic form. To the base of 8 equals 3. So, number 2, itatransform naman natin siya into exponential form. So, ang given naman sa number 2 ay logarithm of 121 to the base of 11 equals 2. Itatransform naman natin siya into exponential form. So, 11 raised to 2 equals 121. Sa number 3 naman, ang given niya ay 6 raised to negative 2 equals 1 over 36. Ta-transform naman natin siya into logarithmic form. Ang sagot ay logarithm of 1 over 36 to the base of 6 equals negative 2. Okay, Pauline, tama yung mga sagot mo kanina. O, di ba madali lang mag-transform ng logarithmic form into exponential form? Oo nga, Tito. Kala ko, mahirap eh. Okay, so that's all for today, guys. Once again, I'm your Mr. ATL. And I'm Pauline Garcia. We hope you learned something. Bye-bye.